Ayun nga po mga kababayan, maya-maya magsisimula na ang karaban ni BBM. So, sa Maynila po mangyayari at sana ligtas silang lahat. Ganon din sa mga supporters. Ano po? Sana walang aberya, walang problemang mangyari o sakitang mangyari. Lahat maging masaya lang. Positibo lang. Di ba? Good vibes. Yun lang dapat. Ngayon, Senator, future President BBM and Vice President Inday Sara, kayo po ay laging mag-iingat at dalangin namin ang inyong kaligtasan sa araw-araw na inyong paglilibot sa ating buong bansa. So, syempre, mga kababayan, hindi mangyayari ang mga plataforma nila o ang kanilang mga plano para sa ating magandang bukas kung walang mga suporta na manggagaling sa mga senador. So tatalakayin natin mga kababayan, mga kaibigan, kung sino-sinong senador ang ating napupusuan pa lamang. Meron akong 5 senador na nakikita at napupusuan. No? Personal kong opinion to at comment. Ano po? At number 1 dito, si Congressman Marcoleta. Bakit si Congressman Marcoleta? Unang-una, mga kababayan, siya ay walang takot na bumangga sa isang oligarko na ABS-CBN. Hinimay ang bawat issue ng ABS-CBN kung bakit hindi dapat o karapat-dapat na i-renew o magkaroon ng prangkisa ang network na ito. Wala ho akong problema sa ABS-CBN kung ito ay sumusunod sa batas. Pero malinaw na marami silang paglabag sa batas. Kasi ayon kay Congressman Marcoleta na dapat ang programa ng ABS dahil free to air ito para sa ating mamamayang Pilipino, dapat ito ay libreng napapanood. Pero dahil sa naglabas sila ng Digibox, ito ay pinagkakakitaan. Ibinibenta sa ating karaniwang mga mamamayang Pilipino, bawat pamilya. So ilang milyon tayo. Yan ang isa sa mga kasalanan ng ABS-CBN. Pangalawa, sa parte ko bilang ordinaryong manggagawa, from 1996 hanggang 2010 na tinanggal ako ng ABS-CBN dahil lamang sa ipinaglaban namin ang karapatan naming maregular at magkaroon ng tamang benepisyo. So isa yan sa mga issue, yung paglabag nila sa mga manggagawa. Bakit si Congressman Marcoleta? Kasi si Congressman Marcoleta ay talaga nga namang wala siyang takot na bumangga dahil gamit niyang kapangyarihan ay ang batas. No? Nakita natin na yung batas na nakapaloob sa prangkisa ay hinimay niya ito at nakita natin na talagang ipinapatupad niya, walang kinikilingan, walang labis, walang kulang. No? Unang nagkatagpo kami ni Congressman Marcoleta nung pinatawag niya ako before the franchise hearing ng ABS-CBN dyan sa Kongreso. Inimbestigahan niya kami. At nagkwento ako kung ano yung mga pangyayari sa aming ordinaryong manggagawa. Kung inyong makikita, nakikinig siya. Noon kasi wala akong tiwala sa mga politiko. Alam naman natin na maraming mga politiko na kumikiling kung sino yung may kapangyarihan at may pera. At ayaw natin yon. Pero dahil kay Congressman Marcoleta, nakita ko at nabago ang pananaw ko na may mga politiko talagang bukal sa puso at taos sa puso nila ang pagsilbi sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga katulad namin na ordinaryong manggagawa ng ating bansa. Nakita natin na talagang dedicated siya at buong puso inilalaan niya ang buhay niya para sundin ang batas, mapamayaman o mahirap ka man. Yan ang isa sa mga gusto ko kay Congressman Marcoleta, yung katangian na yan na talagang solid, no? At isa pa, walang senador na sumuporta kay Congressman Marcoleta, bagkus ay kinontra pa ito. Alalahanin natin mga kababayan, maraming mga senador na dating nakaupo sa ating gobyerno sa mga nakaraang administrasyon at natalo na at ngayon ay bumabalik at gusto uling maupo bilang senador. Huwag na ho nating payagan yan. Ilagay natin ang mga bagong senador, bagong pag-iisip at talaga nga namang may loyalty, no? May loyalty sa ating bansa, sa Pangulo,
No? Nakita natin yan kung sino-sino mga senador na yan nung panahon nung administrasyon ni President Duterte na talaga nga namang sumusuporta at malupit ang paninindigan nila, ang loyalty nila kay President Duterte na ngayon ay nasa partido na ni BBM Sara. Pangalawa, Robin Padilla. Nakita naman natin si Robin Padilla kung paano niya tinapatan si Antonio Trillanes. Paghahamon niya at nakita natin yung pagmamahal niya sa ating bansa. Isa siya sa talagang nakita natin na sumabay sa ating mga Philippine Coast Guard na pumunta sa Ayungin Shoal, sa Scarborough Shoal. Itong kanyang programang Victor 88 or anong documentary yon. Nakita natin na maalab ang kanyang pagmamahal sa ating bansa at ang kanyang mga plataforma na para sa mga magsasaka. Yan din ang plataforma ni Congressman Marcoleta, yung pagbaba ng kuryente, yung para sa magsasaka, sa mga guro, no? Alam natin yan sa manggagawa, lalong-lalo na. At si Robin Padilla, hindi ako iniwan yan sa ere. Kapalit ng buong pamilya niya na nagtatrabaho pa sa oligarkong ABS-CBN. Diba? Wala siyang pag-aalinlangan. Talagang solid ang suporta niya kay President Duterte. At nakita natin yan during President Duterte's term na talagang hindi matatawaran ang suporta niya. So mga kababayan, mga kaibigan, ikalawa po yan, si Robin Padilla, at the same time, para na rin sa kapakanan ng mga Muslim nating kapatid. Hindi po pwedeng tayong mga Kristiyano lamang ang magkaroon ng boses sa gobyerno. Pero syempre, kinakailangan din ng mga kapatid nating Muslim. No, kayong mga Muslim dyan, mabuhay ho kayo. Suportahan ho natin ang kapatid nating Robin Padilla, numero 49, number 49 sa balota. Si Congressman Marcoleta, number 43 sa balota. Suportahan po natin si Robin Padilla kasi nakita naman natin ang pagmamahal niya sa kultura ng Muslim at Kristiyano. Hindi po pwedeng boses lang ng Kristiyano ang maririnig natin sa Senado. Hindi po pwede dahil may mga kapatid tayong Muslim na nasa Mindanao, kahit dito sa Metro Manila, sa ang sulok man ng ating bansa, kailangan marinig rin ang boses nila sapagkat magkaiba ang kultura ng mga Muslim at ng Kristiyano. So kinakailangan irespeto natin yon. Hindi po pwede yung kultura lang ng Kristiyano ang ating rerespetuhin. No? Ika nga sa isang bahay, dalawang pamilya ang nakatira, dapat magrespetuhan yan. Dapat parehas may boses yan, lalong-lalo na sa Senado. Ikatlo na susuportahan ko, mga kababayan, mga kaibigan, etong si Attorney Larry Gadon. Siya yung real talk. Actually, lahat naman sila real talk eh. Si Attorney Larry Gadon, napakasarap kasing makita natin sa Senado dahil lintik yan pag bumanat kapag ikaw ay may anomalya. Yung mga sinasabi ng mga presidentiables na katunggali ngayon ni BBM na kapag sila ay nagiging presidente, susugpuin natin ang korupsyon, ang pagnanakaw sa gobyerno. Ang katanungan ko ho, ang tagal mo ng senador, nasa katabing upuan mo lang ang magnanakaw at saka yung korupsyon na sinasabi mo, hindi mo nga kayang batikusin. Bakit kinakailangan na tumakbo ka muna ng presidente para sugpuin ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno? Di ba? Ngayon, dito ang solusyon dito kundi si Larry Gadon. Number 1 din na may respeto sa batas natin. Pagmamahal niya sa kanyang propesyon, pagmamahal niya sa ating bansa, lalo na kay BBM Sara. At isa pa, ang sarap pakinggan na may Duterte sa Senado. Yung sasabihan kang, abobo mo! Di ba? Yung talagang mainit na bukal sa kanyang kalooban magsalita kung anong hinaing niya. Yan ang kailangan natin para itong mga maiingay na senador na walang kasensense,
mangilag at makikita natin kung ano mangyayari sa Senado at sana naman magkaroon ng pag-unlad. Isipin mo yung Kongreso noong panahon ni Marcoleta at saka ni Defensor, noong mga nakaraang taon lang, ni Boying Rimulya, PD Barsaga, nakita natin anong balik yung tiwala natin sa Congress. Pero bumagsak ang tiwala natin sa Senado sapagkat marami sa mga senador ang kahit mali na ay pilit nilang pinangakatwiran ng tama. So mali po yun. Hindi ho dapat ganon. At eto pa, ilagay din natin bilang senador si DPWH Secretary Villar. Siya ho ang isa sa mga gusto ko na maupo bilang senador ng ating bansa, no? Kasi bakit? Nakita nyo naman yung improvement ng infrastructure ng ating bansa, di ba? Yung mga kanayunan nagkaroon ng kalsada with the help of President Duterte at syempre nilaanan ito ng pondo, no? Walang anomalyang nangyari diyan. Ibig sabihin, nakikita natin na talaga nga namang napakinabangan ng mga Pilipino. Mga kalsada, yung mga airport, no? Yung mga kalsada papunta sa airport, sa daungan ng barko, mga napaayos siyang basta involving. At ang usapin patungkol sa DPWH, sayang si Secretary Artugade ayaw tumakbo bilang senador. Isa siya, si Villar, isa siya sa mga talagang magpapatuloy ng mga nasimulan ni President Duterte. At pabor ho tayo dyan. Huwag na sana nating bitinin. Ituloy-tuloy na natin. Kung DPWH Secretary siya, ihatid natin sila hanggang Senado dahil para hindi maunsyami ang proyektong nasimulan ni President Duterte. Yan ang dapat nating ilagay, iluklok sa Senado. Isa pa, abogado din, si Secretary Harry Roque. Si Secretary Harry Roque, marami rin bumabatikos dyan. Ika nga, lumalabas na parang clown siya sa grupo ni BBM. Pero hindi ho basta-bastang Harry Roque lang yan. Naging spokesperson siya ni President Duterte. At etong taong ito, para sa akin, pinagkatiwalaan na maghayag ng mga saloobin at gustong iparating ni President Duterte para sa mamamayang Pilipino, karapat dapat lang na magkaroon siya ng pwesto sa Senado. Dahil alam natin, katulad ni Secretary Villar, na ipagpapatuloy nila ang nasimulan ni President Duterte. Abogado ho yan at lantaran na tayo, hindi naman tayo abogado, tayo ay opinion maker lamang at nagko-comment sa bawat kandidato at karapatan naman natin yon para basahin o i-analisa sila, no, sa pagkakakilala natin. Pero syempre, ilagay natin yung abogado na kinikilala ang batas. Marami kasing abogado na binabali ang batas. Hindi ho bago sa atin si Attorney Harry Roque. Etong latest video lang niya within comment niya kay Commissioner Guanzon. Tignan nyo, nung pinaliwanag niya, di lumalabas na etong si Guanzon mali pala ang kanyang pagbasa at pag-analisa sa batas. Kahit na siya ay isang guro o commissioner ng COMELEC. So yan ho, mga kababayan, mga kaibigan, huwag ho natin kalilimutan, Congressman Marcoleta, Robin Padilla, Attorney Larry Gadon, DPWH Secretary Villar, at si Harry Roque. Sila ho ang nakikita kong magpapatuloy sa mga nasimulan ni President Duterte. Sila yung mga bago na makikita nating loyalty sa bansa, hindi sa mga politiko o sa partido nila, kundi ang paglilingkuran nila ang masang Pilipino, ang bansa. Yan ang mahalaga. No, mga kababayan, huwag natin silang kalilimutan. Tandaan ho natin, yung mga binanggit ko na yan, Congressman Marcoleta, Robin Padilla, Attorney Larry Gadon, Secretary Villar, at si Harry Roque. Yan ang italaga natin kung talagang mahal mo ang bansa natin. Huwag na yung mga natalo ng nakaraang administrasyon at nakita nating namuno sa ating bansa at natalo lang
nung nakaraang administrasyon, sa administrasyon ni Duterte, kasi yung mga yan, nagbabalik lang yan sa Senado para sa personal nilang interest. Kaya nawala yan sa Senado kasi may mga anomalya yan. Ganun lang ho yun. Bukas ang social media. Pwede tayong manaliksik, pwede nating pag-aralan ang bawat kandidato kung sino man yan. Si Atty. Gibo Teodoro, isa rin yan. Hindi aaralin natin kung ano ang mga kanyang nagawa at plataforma na gustong ilatag sa atin. Isa lang ang malinaw sa akin. Ang gusto kong plataforma ay ang usaping kapakinabangan ng masang Pilipino, ng bawat Pilipino. Kuryente, tubig, pagkain, pagmamahal sa magsasaka, yan ang mga mahalaga sa akin. Ang pagmamahal sa OFW, yan ang isa sa mahalaga sa atin. Pagpapahalaga sa ating kultura, yan ang isa sa mahalaga sa atin. Para wag natin kalimutan na tayo ay mga Pilipino. No? Tanggalin na natin yung mga traditional trapo politician na puro traidora na nangyayari. Tatraidorin si ganito. No, di ba? Magkakalat ng fake news, puro lutang ang sagot. No. Nakita natin sa SMNI. Nakita nyo, nung nagdebate sila, ginamitan ng utak yun. Yung mga nawala roon, mga takot humarap kay Professor Carlos. Yun lang yun. Hindi nila kayang sagutin ang mga katanungan nun dahil mapapahiya sila. Mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal nating OFW, maging matalino po tayo sa pagboto ngayong darating na eleksyon. Ano po? Nakalaking taping ang inyong lingkod ngayon. Muli po, salamat po sa pag-subscribe at mag-subscribe po kayo, yung mga hindi pa po nakasubscribe. At babahagyan ko kayo ng ideya kung ano ang aking saloobin. Ano po? Comment and personal opinion ko po ito. Maraming salamat po and God bless. Ingat po, BBM Sara, ngayon sa Maynila. Sana walang sakitan walang personalan. Ito'y politika lamang para sa ating bansa, pag-unlad ng bansa. God bless po.